Lahat daw singaw. Lahat singaw. Kung totoo na lahat ng bagay ay singaw, lalabas lahat ng bagay came into being by accident. Tandaan nyo. Pagkasingaw, para bang aksidente lang ang paglitaw ng tao sa mundo. At alam nyo, pag aksidente, mas maraming palpak sa aksidente kaysa sa tama. Tama o hindi? Sinasabi nila yung daw mga bakla at tomboy, aksidente ng nature yan. Na ang nalagay na puso ay babae, ang nalagay na katawan ay lalaki. Yun daw an accident of nature. Meron sinasabi yung iba na hormonal imbalance. Kung halimbawa ang pagiging tao natin aksidente, dapat mas maraming bakla at tomboy kaysa sa regular na lalaki at babae. Pero chaos kaysa sa order. Tandaan nyo. Ang chaos is very prevalent in all accidents than order. Ano ibig kong sabihin? Look at everything around us and it will prove, and they will prove, that they are all in order. Mas maraming nasa order, kaya hindi ako makapaniwalang singaw lang tayo eh. We evolved. Na tayo galing lang sa unggoy. Na sa tagal ng panahon, yung mga unggoy naging tao. Hindi ako makapaniwala kay Darwin eh. Kung buhay ngayon yun, didiskusyonin ko yung tinamaan ng magaling ngayon eh. Meron mong maraming iniligaw na tao yung kalokohan nun ha. Tayo raw galing sa mga isda, naging reptilia, naging mammalia. Pagkatapos ngayon eh, tao na. Ha? Kung ang tao ay galing sa unggoy at ang ating nearest na descendant daw eh, yung unggoy. Kung tao yung galing sa unggoy, ba't may tao mukhang kabayo? At kung ang tao galing sa unggoy, sa katagalan ng panahon, bakit may unggoy pa hanggang ngayon? Sige, paliwanag mo. Dapat kung nag-evolve na ang unggoy, wala nang unggoy on the face of the earth. Puro tao na. At sana lahat ng tao mukhang unggoy. Kaya yun mga kamali ang paniniwala, walang base yan. Biblically and scientifically, walang base yan. And it is better to believe the words of the Bible kasi they were proven true since time immemorial. Kasi ang sabi ng mga ateista, ng mga libre pensador, at ng mga kung ano-ano pang mga relihiyong hindi naniniwala sa Diyos, ang pinaniniwalaan ay siyensya, naturalesa, kuno, nature, science, etc. Wala raw Diyos. We came into being because of nature, according to them. Kasamahan niya ang mga ateista, kasamahan niya yung mga libre pensador. Hindi sila naniniwalang may Diyos. Meron ba silang kadiwa? Pakinggan nyo sa 53:1 ng awit. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Kaya alam niyo yung hindi naniniwala sa Diyos, yun ang mangmang. Now, kung tayo ba'y kumilala sa Diyos, mabibilang ba tayong mangmang? O it is wiser for a person, for a human being, to believe that there is God. Meron ba talagang Diyos? How do we know that He exists? Pakinggan nyo. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Ang kalangitan nagpapakilala ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang kalawakan ay nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. May Diyos o wala? Meron. Bakit? May kamay pa nga eh. May ginawa. Di ba? Ang kalawakan ay nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. Who will claim and who can claim being the creator of the universe? There is no human that can make that claim. Kahit sino ang pinakamatalinong narito sa auditorium na ito ngayong gabi, hinahamong ko kayong lahat. Okay, magagalit. Hamong kaibigan naman ito eh. Walang sino man sa atin, maging lahat ng presidente ng buong mundo, pati mga siyentipiko na makakaangkin nung pag-aangkin na sinasabi ng Biblia. Tumingin ka sa langit, masdan mo ang kalawakan, yay gawa ng kanyang mga kamay. Kaya mo? Ano sagot niyo? Yung hindi natin kaya, may nakagawa, yun ang Diyos. Meron tayong hindi magawa eh.
Sabi nga ng mag-asawa, gumawa ka kami ng anak eh. Totoo yun? Kung totoo gumawa, ba't hindi nyo nailapat dun sa gusto nyo? Kung namang anak ko, kakiliit-liit. Hindi ko na ba ikatatangka? Kung ikaw may gawa, ba't di masunod yung gusto mo sa anak mo? Ba't naman kami mag-asawa ko, parehong maputi? Ba't naman ito yung maitim? Nagdududa tuloy ang mister ko. Amen? Amen! Ikaw ba may gawa? Hindi nga eh. Kaya walang pinakamabuting pruweba ng pagiging meron Diyos, kundi yung kanyang ginawa. May patotoo ba sa Biblia? Kung ginawa, yun ang nagpapatotoo dun sa gumawa. Pakinggan nyo sa Roma 1:20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Paano natin natatanto? Paano natin nalalamang may Diyos? How do we know? How can we have that slightest suspect that there is a being like Him? Sabi ng Biblia, ang kanyang mga bagay na hindi nakikita buhat pa ng una, mula ng lalangin ng sanlibutan, ay nakikita ng maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Kaya nalalaman mo mahusay ang karpintero, yung ginawa niya eh. Amen? Paano nakikilala yung mahusay na cook? Sa luto, hindi sa daldal. Yung luto, yun ang nagpapakilala sa kusinero. Tama po ba o hindi? Ang unang-unang nagpapakilalang may Diyos, yung kanyang mga gawa. Kahit na lang yung surot kaya mong gumawa? Naku po kahit surot, di mo kayang gawin Pruwebang may gumagawa na mas mahigit sa'yo at mas matalino. Biro mong pati surot na isip niyang gawin. Dapat ba ikaw may surot pa sa mundo? Magtanong ka sa siyentipiko, alam nila kung bakit may surot. Wala raw silbi appendix. How dare you? Tutol ako agad doon. Hindi ilalagay ng Diyos yun doon kung wala silbi. Sukat wala naman diferensya appendix, aalisin mo para wala na raw second operation. It is better to have a second operation, an appendectomy, than to remove a good functioning appendix. Sige nga yung kilay mo, ba't nilagay ng Diyos? Makikilala siya sa gawa Sino ba gumawa ng kilay mo? Pwera na lang kung iniba nyo na ang kilay nyo. Yung kilay, ba't ginawa ng Diyos? Bakit? Kasi alam ng Diyos, papawisan ka. Pag walang kilay, di dire-diretso yan dyan, mahahapdian ka. Pero kung may kilay, at least lilihis yung papunta ron. Para rin yung ating ilong dito na may balahibo. Kaya nandyan yan, para halimbawa, mayroon lamok, masasala yung lamok. Pagka yung lamok dire-diretso dun sa iyong baga, magkaka-infeksyon ka ron. Kita nyo? Lahat ng ginawa ng Diyos may dahilan. May karunungan behind it. There is wisdom behind every creation of God. Kaya yun na nagpapakilalang may Diyos yung ginawa niya Tama yung nasa Biblia. Sabi sa Biblia, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ng mga gawa ng kanyang mga kamay. It is wiser to believe that there is someone up there na gumawa ng lahat ng yan because of the creation. Nakikita mo naman may pruweba ka talagang may Diyos na yung gawa niya, hindi mo naman magagawa. Yung ba, singaw? Hindi singaw Sino magpapaliwanag sa akin nun? Ba't saan nakakuha? Tikman mo yung lupa. Wala namang anghang, wala namang pait, wala namang tamis. Ba't nagkatamis? Sige nga, paliwanag nyo nga yun. Paliwanag nga ng siyensya. Wala nga akong available nakitang paliwanag ang siyensya ron